Ito ang magandang balita patungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa International Criminal Court o ICC na siyang gumimbal at sumampal ng katotohanan sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. dahil sa wakas dating Pangulong Duterte posible na umanong makalaya mula sa ICC Detention Center matapos ngang manawagan ng agarang pagpapalaya ang isang Japanese researcher para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gaano kaya ito totoo ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa balita source online, isang Japanese researcher ang nanawagan ng agarang pagpapalaya kay former President Duterte na kasalukuyang nasa detention sa Dahig kaugnay ng kasong inihain sa International Criminal Court o ICC. Iginit din niya na ang kaso laban kay dating Pangulong Duterte ay dapat umanong dumaan muna sa Philippine Justice System bago pa napunta ito sa international na korte. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Breaking news po, dating Pangulong Duterte dadalhin na po sa Japan. At ngayon, hindi na Pilipino ang sumisigaw kundi isang Japanese representative mismo ng International Career Support Association sa harap mismo ng UN, United Nations Human Rights Council, na nawagan ng humanitarian intervention at interim release para kay Pangulong Duterte. Tanong, kung walang mali sa ginawa ng ICC, bakit umaangal na sa international stage ang ilang foreign representative? At mas matindi, hindi ito galing sa DDS, hindi galing sa vloggers, kung hindi galing sa foreigner. Ibig sabihin po, hindi lang ito local na issue. Umaabot na sa mundo, sa buong mundo. Pero habang may nananawagan ng hustisya sa labas, dito sa Pilipinas, ano ang meron yun? Ayuda na palpak. Gobernong parang mas busy sa PR at impeachment kesa sa tunay na serbisyo. Nako, kayo mga grabe ang inaano sa inyo nitong gobyerno to, para kayong ginagawang mga tanga lang Kasi yung honor sa kanila napaka-importante yan Yung maimportante sa kanila talaga na hindi sila napapahiya. Kaya when they serve, they serve. They make sure that masaya yung customer. Ganun sila. Iyon ang kanilang upbringing bilang mga kultura. Dahil napahiya yung Prime Minister noong time na yun. Nako po, sabi niya, mag-apologize ka muna. Ang lupit, mga kababayan. Kaya nga, itong sinabi nitong Japanese representative sa UN, yung representative ng ICSA sa UN, hindi na ito bago. Talagang naninindigan to sa katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na dahil dito, maaari talagang mapabalik si Pangulong Duterte. Dahil hindi ito yung, tandaan ninyo ang Japan, even if they're Asians, kasi iba ang tingin ng mga puti, lalo na dyan sa Netherlands. Iba ang tingin ng mga puti, lalo na mga European, medyo racist talaga yan Iba ang tingin nila sa mga Asian, pero pag Japanese ang tumayo, iba ang honor, iba ang karakas ng Japan. Kaya dito mga kababayan, pag pinressure talaga ng Japan ito, alam mo, ikaw Prime Minister, maniwala ka sa akin, yung Prime Minister, katigan mo itong sinasabi nitong representative ng ICSA, naku po, maniwala ka. Malaking impact nito sa buong mundo. Kasi ngayon talagang, ito yung international case nga ang tawag dito. Talagang lahat nakatutok, not just Philippines, not just yung Netherlands o yung The Hague. Buong mundo nakatutok dito. Imagine mo, dinala na yan sa UN. Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Bako, galing ko talaga mag-English, Brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. If I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. Take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to.
No, ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. You know, I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang eh. That simple gesture. Kasi alam niyo, napaka-particular ng Japanese dyan eh. Alam niyo yan, mga taga-Japan. Alam niyo yan. Iba ang Japanese culture eh. Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung ano mo, yung demure mo, kung paano ka demeanor. Ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun. Basta yun. Di ba? Yung totoo naman eh. Yung kanilang grabe ho yung ano nila eh. Kailangan talagang kagalang-galang ka. Tama yung ginagawa mo. Or else, medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, ang totoo ha. Hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. No. Tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Right, so this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape and a very bad health condition. Sa isang privilege speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister. Mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente, okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic ano. Pero yung pumunta ka sa bahay, iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita kasi bahay ang house. Ito, ladies and gentlemen, sa Japan. Ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga noong una, medyo siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap eh. Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Di ba? Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito, even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun eh. Pero siyempre pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako mga rider? Bakit? Bakit mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung palang sa tawiran pa lang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo Pero ito sa Japan hindi. Unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Pero usually, izakaya yan. O yung tinatawag na kainan, na inuman. Doon, diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Yung mga katrabaho mo, diyan. Mga kaibigan mo, diyan. Pero yung mga malalapit mo sa nakaibigan talaga, sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi, ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho, satcho, mga mayayaman, mga matatalagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila.
nung panahon na presidente si Pangulong Duterte at nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Oh, walang biro. Maraming nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na sacho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kaya mga nakikinig sa akin. Ganon. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support, or this is injustice. So not support the Duterte, not supporting the Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapaggiit ng hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be in back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Yan. Duterte sa Marso 28. Nako Hindi po. rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas ko bahala. Nagulat, Guy Saito, SMNI News. Ayun, no, grabe. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, lalong-lalo na sa Japan. Nakakatuwa kayo dahil dyan meron kayong event. Ito yan, no, March 28, Part 1, may marcha ng pagkakaisa. Magmamarcha tayo dyan. Sa Jingu Dori Park, Tokyo, Shibuya. March 28, 10 a.m. O, ayan, meron niyang Google Map. Tapos part 2, alam mo, nagpunta ako ng dyan, sa Shibuya. Ay, grabe ho, unang marcha dyan. Ay, grabe, talagang nagtaka yung mga Japanese kasi ang dami, tapos talagang nasara yung mga street. Ulitin natin yan. Kung pwede, mas madami pa mga kababayan ko sa Japan. Huwag muna kayong magtrabaho niyang araw na yan. Parang awa nyo na. Ipakita natin sa buong mundo ang laking bagay ng ginagawa ninyo dyan. Mantakin nyo because of that. Napagsalitaan nyo ang isang taong Japanese doon sa UN. Yung nangyaring mga rally ng mga nakaraan. Yung marcha na yun. Nagsalita ho. Diba? Ang isang Japanese representative. Kung uulitin natin to mga kababayan. Hindi po ako organizer ito, nililinaw ko po. Hindi po ako ang organizer nito. Wala po akong kinalaman. Pero, malamang sa malamang naandyan ako para umatin. Bilang bisita, hindi pala. Ayokong bigyan ng importansya yung pagpunta ko dyan. Bilang isang dadalo at susuporta sa organizer na ito. Pupunta po tayo dyan, sana. Naghahanap ako ng ticket, wala akong makita ng ticket, anak ng animal. Hindi ko alam kung bakit, naubos. Oo, walang biro, naubos yung ticket papuntang Japan. Nang araw na yan, pati ng Biyernes, hindi ko alam ba't ganun. Mag-ano na lang kaya ako, lumipad na lang kaya ako. Pwede ba yun? Gusto ko talagang pumunta dyan Naghahanap ako ng ticket. Kanina pa ako naghahanap ng ticket hindi ako nagbibiro. Kanina pa talaga ako naghahanap. Kausap ko na nga yung yung friendly ghost dyan na si Bojo. Oy, Bojo! Ipupunta ako, ihanda mo ng ang mga kainan natin dyan, Part 2, may part 2 yan. Pagkatapos magmarcha, magrarally ngayon mamarcha, di ba? Tapos dediretso ngayon doon sa Piplor Glade Event Hall. Sa Uniqlo yun, malapit sa Uniqlo.
Oo nga. Anong building to? 109 building. Okay? Diyan sa Glade Event Hall. Diyan sigurado ako makapunta. Kasi doon sa marcha, medyo yung flight umaga baka hindi ko umabot yung Friday walang flight, so baka hindi ko umabot ng umaga ng 'di ba? So dito sa gabi, malamang pupunta ako diyan. Ay, sa gabi pala, sa tanghali pala. Kasi nakarating na ako niyan. Hahabol ako diyan. Mula airport, daladala ko yung mga maleta kong pambili ko diyan sa Donkey. Daladala ko yan, pupunta ako diyan. Ha? Ilalagay ko sa mga locker na mahal-mahal ang bayad. Maleta nilagay sa locker. Mantakin mo, free pack lunch, performances. Naku, sasayaw ko diyan. Hawak ko ang brief, kung brief, ganun ako diyan, ha? Saan yan? Uniqlo, Shibuya 109. Uy, siyala ito, Brad. Shibuya 109. Shibuya 109. Alam natin yan, mga bilihan yan ng mga panty. Bilan ng mga pambabayan, Shibuya 109, ha? Nandyan tayo, malamang sa malamang. Sana, hopefully. If God is willing, I'll be there. If not, I'll not be there. That's simple, ha? So, mga taga-Japan, eto, kita-kita tayo. Kita-kita tayo at sana, hopefully, mandyan talaga ako para ipagdiwang. Dahil napakalaki, ipakita natin sa buong mundo na iba talaga ang suporta ng mga taga-Japan. Kasi para itulak ng Japan. Ito yung susi para may pabalik si Pangulong Duterte. Ito susi. Iba kasi pag tayo lang nagsasalita. Pero pag may pressure na from the international community, and especially Japan, which is a really powerful nation, even if they're small, because of their culture and their honor, respetado yan ng buong mundo. Huwag nagsalita ang Japan. Kaya, pakita natin, suporta natin yan na malaman, makumbinsi pa etong inyong Prime Minister na tumulong din sa kung paano didiskarte dyan. Okay? Ito, pakinggan naman natin ito, ha. Ito naman nakakatawa kasi grabe ho ito, mga kababayan. Sabi ko nga, naglabas pa si Bongbong Marcos na naman ng statement niya na naka-video. Yung panga niya parang di na gumagalaw, parang bagsak na. Parang bagsak na. Alam mo, meron nga ako narinig, sabi nung iba. Ito, narinig ko lang naman, sabi, ang daming nananalangin daw na si Pangulong Duterte bumalik dito sa Pilipinas. Pero marami ring nananalangin na sana si Marcos kunin na. Ako hindi ako payag doon. I will not pray for that. Pero naririnig ko lang yun. Mantakin mo, di ba nasama nun pakinggan kasi ang daming Pilipino na nananalangin na sana bumalik ang mga Duterte, sana bumalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, sana bumalik ang isang Duterte leadership sa Pilipinas. Tapos mananalangin sila na sana kunin na ni Lord si BBM. Hindi ako natutuwa doon. Although nakakatawa. Nakakatawa lang yung logic. Okay? I'm not for that. I will not pray for somebody to die. That's not me. I'm sorry, hindi ako yun hindi ko papanalangin na may isang tao na mapunta na kay Lord kasi sigurado ako hindi kay Lord mapupunta yan. Alam nyo na. And hindi ko naman, ayoko yun. I'm not going to wish for that. For God so loved the entire world, including the BBM, kahit gaano siya kasama. Kahit gaano siya kasinful, mahal pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin na gusto ko nang kunin siya ni Lord. Gusto ko lang tanggalin siya sa Pilipinas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, The Political Outlook. Pahayag ito ng human rights advocate na taga-Japan, si Mr. Shunichi Fujiki. Nagpayag siya na gusto niyang iuwi si Tatay Digong natin sa Japan para ipagamot. Wow, nakakatabang puso. Mabuti pa itong isang Japanese national may malasakit sa ating dating Pangulo, kumpara sa presidente natin na tulungan ng mga Duterte. Wala lang, happy na siya na pinakulong niya ang ating Tatay Digong. Tignan nyo ngayon, Mary Sigaba. Anong nangyayari sa kanyang administrasyon? Pakinggan natin ang payag nito. And now he's in a very bad shape and a very bad health condition. So, we really need to get him out of jail. And he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. And now he's in a very bad shape and a very bad health condition. So we really need to get him out of the jail.
and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be in the back to Philippines to get the medication, or preferably I wanted to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Wow. Now he's in a very Salamat, Mr. Pujiki. Nakakatabang puso. Noong March 11, exactly 1 year mula nung kinidnap nila ang ating Tatay Digong, itong si Mr. Pujiki, nagsalita siya sa UN Human Rights Council. Pinagsalita siya doon at napakinggan ang boses niya. Sinabi niya na political persecution ang dahilan bakit nakakulong si Tatay Digong. At dapat, sabi niya, malaking violations ng human rights. The former president was deprived of his human rights. Dapat siyang palabasin. Yan ang panawagan niya sa United Nations Human Rights Council. Ang ganda, no? So ngayon, ito, I don't know kung saan niya ito sinabi, na he meaning Tatay Digong, he is in very, very bad shape. Paano niya nasabi yan? Siguro nakita niya. I don't know, no? He is not in good physical condition. He does not deserve to be in jail. Correct. Dapat sana, ang ating Tatay Digong nagpapahinga ngayon. Dapat sana nandun siya kasama niya ang kanyang mga apo. May napanood akong video. Kasama niya dalawa niyang apo na babae. Wow, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa rin yung mga apo niya. And I believe, diyan ngayon nalulungkot si Tatay Digong ba? Maalala niya ang kanyang mga anak, mga apo. Malayo. Hindi ko ma-imagine kung ako ang nakakulong dyan. But anyway, yan siguro ang tinanggap naman niya ang kanyang destiny. Kung dito ako mamamatay, so be it. Sabi niya, huwag naman sana. But nakahanda na siyang ganyan niya kamahal ang tayo, mga Pilipino. Kaya siya kinulong dyan dahil sa kanyang war on pulburon na alam ng nakakarami na maraming natulungan, maraming naka-appreciate sa kanyang ginawa sa war on pulburon. Nang dahil doon, pinakulong siya o kinidnap siya ng administrasyong ito. Sabi nga ni BP Sara, ang gaba, dili magsaba. Ano ngayon? Kamalas-malas na itong administrasyon. Ang taas na ng pagmahal ng gasolina natin, crudo. May nabasa akong post kanina. Dito sa amin sa Thailand, sabi doon sa nagpost, 2 baht pa lang ang 2 baht ang pag-increase. Hindi ko alam ang exchange rate ng peso to baht. Parehas lang ba? Halos kakaunti daw ang increase sa other ASEAN countries, kakaunti. Tayo, nag-times 2 na ngayon, next week, magta-times 3 dahil ang crudo daw, aabot na ng 130 pesos per litro. Gasolina, aabot na more than 110 pesos. Ano ngayon ang gagawin ng administrasyon? Wala, kamot sa ulo. Ang naisipan nila, magbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas. Yung mayroong mile-long property dyan sa may Intramuros at ayon. Parang napunta sa mga Lopez. Tama, Lopez. Kailang pagmamay-ari yan ng Philippine government, hindi ko matandaan bakit napunta, ginamit o inangkin ng mga Lopez. Pag upo ni Tatay Digong, siningil niya yung Lopez. Amin yan, ibalik niyo yan. Ay, binalik. Gobyerno ngayon, mile-long property. Intramuros yan, mga prime lots o prime properties yan. Ngayon, ibebenta ng administrasyong ito. Isa lang ang alam ko na mahilig magbenta, si late FBR. Ang dami niyang ibinentang government properties, kaya tinawag siyang boy benta. So ito ngayon, another boy junior benta. Grabe, no? So, again, salamat Mr. Pujiki. Sana matupad ang iyong hangarin na matulungan. Ray Amigo, sabi niya, in behalf of the Filipino people who support PRRD. Thank you, Sir Pujiki. BGD Prince, I read somewhere this guy denies. Buti pa yung hapon, may malasakit kay Digong. Hayop kayo. Buti pa ang Japanese. Yes, nakakaiyak. But sige lang, may hangganan din sila. Darating ang panahon, ang gaba, dili magsaba.
Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.